May isang puno sa lugar nila na kilalang may mga nagpapakita. And one day, may kapitbahay silang pumunta doon. And may mga sumama sa kanya, pabalik. Their story came from Yan. And nangyari raw ito around 2022. Hindi ito nangyari directly sa kanya, pero sa kapitbahay nila who was also their distant relative. And according to Yan, marami sila sa kanilang neighborhood na naging witness sa nangyari. It was a rainy afternoon raw that day. Nasa labas siyan kasama yung mga best friends niya. They all live in the same neighborhood. Nagkukwentuhan lang sila sa labas and out of nowhere, biglang dumaan yung isang neighbor nila. And for the sake of anonymity, let's call this kapitbahay, Lottie. Hindi nila alam kung saan siya pupunta, pero may napansin agad siyan. Iba raw yung aura ni Lottie that time. Nakatingin lang siya sa malayo with a blank stare. Hindi na lang nila pinansin. Inisip nila baka may problema lang or baka pagod. Pero after a few minutes, lumapit naman sa kanila yung mother-in-law ni Lottie. Tinatanong kung nakita ba nila si Lottie kasi umalis daw ito. Sinabi nila na dumaan siya sa harap nila pero hindi nila alam kung saan pumunta. Doon na nagsimula yung paghahanap sa kanya around the neighborhood. After a while, yung isa sa mga friends niyan umuwi muna saglit para may kunin. Habang pauwi ito, narinig na lang nila itong sumigaw. Si Tita Lottie. Nagulat silang lahat. Nakita raw niya si Lottie na nakahiga sa may area malapit sa mga punuan. So, agad-agad nagtakbuhan yung mga tao para tulungan siya. Habang tinutulungan nila si Lottie, may nakita raw yung mother-in-law ni Lottie na dalawang figure sa malayo. Yung isa, naka-red hood, and yung isa, naka-black hood. Nakatayo lang ang mga ito sa malayo. Parang hinihintay si Lottie. Doon na nila naalala kung saan galing si Lottie earlier that morning. Pumunta raw siya kasama yung mga pamangkin niya and sister-in-law sa isang lugar sa area nila na may kamonsil tree. For those unfamiliar sa kamonsil like me, hilagay ng term raw ito for what we call kamachile in Tagalog. Basically, isa itong malaking puno na kilalang haunted sa lugar nila. Marami-rami raw ang nagsasabi na may nagpapakita doon, especially kapag gabi or maulan. And that morning, pumunta lang daw si Lottie para mag-take ng pictures. Hindi na nila ito nakita ulit. After nilang makita si Lottie na nakahandusay, dinala nila siya sa maliit na simbahan near their house. Katapat lang daw ito sa bahay nila Yan. Doon pinahiga si Lottie para mabantayan. At first, hindi pinapalapit siya ng mom niya, pero after dinner, inutusan siya ng mom niya na magdala ng Milo and biscuits sa simbahan para sa mother-in-law ni Lottie. Pinayagan rin siya na magstay doon for a while. Kasi andun din yung isa niyang friend kasama yung lola nito. At first, normal lang yung atmosphere sa loob ng simbahan. Naglatag pa sila ng carpet para makahiga yung ibang nagpapahinga. Akala nila okay na si Lottie. Until later that night, lumala ulit yung pakiramdam niya. Because of this, may pinakausapan silang isang lalaki sa lugar nila. Let's call him Raj. Inutusan siya na sunduin yung kakilalang manggagamot sa kanila. So Raj went ahead para humingi ng tulong sa manggagamot. However, habang nagmomotor siya papunta sa bahay ng manggagamot, bigla raw namatay yung motor niya near the Kamonsil tree. The same area they suspected Lottie went to before all this happened. Sinubukan niyang paandarin ulit yung motor. Pero habang ginagawa niya yun, pakiramdam niya raw parang ayaw siyang paalisin. Fortunately, umandar rin yung motor niya after much trying and nakaalis din siya at nakabalik sa simbahan kasama yung manggagamot. Pagdating pa lang ng manggagamot, sinabi na agad nito na may malakas daw siyang entities na nararamdaman sa paligid. Then, as he was saying this, nagsuka si Lottie. May ginawa yung manggagamot na ritual para tulungan siya. And habang ginagawa ito, nagsisisigaw raw si Lottie. Sinasabi niyang sobrang sakit. Parang nasusunog daw yung buong katawan niya. Halos hindi na siya mapigilan sa iyak. Eventually, kumalma ng konti si Lottie after the ritual. Then, biglang nagsalita yung manggagamot. Sabi niya, may something sa bubong ng simbahan. Yung mga nakita ng mother-in-law ni Lottie kanina, yung naka-red hood, yung naka-black hood, naghihintay pa rin kay Lottie.